Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia kapipita. Maayong buntag. Kaninyo nga tanan. Naimbag nga bigat yung apo. Mayap Aldo. Kay Kongan. So, nandyan ang Amerika sa ang gobyerno, kasi nga inihiwalay natin yung gobyerno sa mga tao. So hindi naman masama lahat ng mga Chinese, di ba? Pero yung Communist Party of China, yung gobyerno ng China, talaga naman bad. Ganun din sa Russia. Daming mga Russian talagang kawawa sila, takot sila. Sa China ganun din. Isipin natin yun, nakatira ka sa isang lugar na surveillance state. Lahat ng kilos mo, lahat ng galaw mo, alam nila. Mabuti pang tumira na lang sa bundok, di ba? Kaya lang kung misyonero ka doon, matindi. Magtitiwala ka talaga sa Diyos. Yun talaga yung pasan-pasan talaga nila ang kanilang mga silya elektrika at hawak-hawak nila ang kanilang mga lethal injection device na gagamitin para sa kanilang summary execution o capital punishment o death penalty. Yun ang destination. So dyan din, maski saan tayo nakatira, ganun din. Kaya ihiwalay natin yun. So hindi lahat ng Amerikano masama, pero yung gobyerno ng Amerika talaga naman hawak talaga ng mga immigrant sila, hindi naman silang may-ari nito doon iniisip natin Amerikano puti, hindi. Ang Amerikano yung Indian, yung Native American, First Nations, tapos may karapatan ding maging co-owner ang mga itim. So sila mga totoong Amerikano, saka mga yung mga natibo ng Amerika ng mga Meksikano, kasi hindi naman lahat ng Meksikano natibo ng Amerika. May mga Meksikano na natibo sila ng Mexico, di ba? So yung mga natibo ng Amerika na Mexican, yun, may-ari din sila nito, bansang ito. Sila, tapos lahat immigrant na. So mga European, Asian, Middle Easterner, Africans, South Asians, Latina, Latinx, Latino, etc. So yung Australia talagang sinakop at ng mga Europeans. Pag naubos yung mga aboriginal na Australians, yung mga Europeans na ang may-ari niyan. Pero yun nga, ang dapat proteksyonan yung mga mga native ng mga bansa. Maski na tapos maging mix yung society. So doon naman papunta sa mix, kasi magdi-deteriorate magdi-deteriorate ang mga lahi kung hindi gagawin yon, kung hindi magiging mix. So hindi pa rin ako sigurado, kasi wala naman nakakasigurado sa atin kung anong kinabukasan, lalo na if the Lord tarries, o ibig sabihin kung ang Panginoong Hesus ay hindi pa babalik in the next 50 years, 100 years, 1,000 years, 2,000 years, 10,000 years, hindi natin alam So eto nga ang kalagayan natin ngayon. So ngayon, andyan sila, yung gobyerno ng Amerika, gobyerno ng Russia, gobyerno ng China, nandyan sila. Gobyerno ng Saudi Arabia, gobyerno ng Iran, nandyan sila. May mga sila dyan, may mga operative sila dyan. So hindi ako naniniwalang hindi. Andyan nga Mexican cartel diba? Mga cartel. So
Pero siyempre, the big players, America, Russia, at saka China, di ba? Ngayon, magkalahi yung Amerika at saka Russia, parehong puti yan. Di ba? So, kaya nga in love nga itong presidente nito dun sa kay Vladimir Putin. Kaya nagmamahalan sila. Kasi magkalahi yan. Eastern yung isa, Eastern European yung isa, Western European yung isa. Okay, so dun din sa kaya kasi ang mandate ng Panginoon sa atin, disciple all the nations. Disipulo natin lahat ng mga people group kasi pantataes na yun. Yung all the nations, pantataes na lahat ng mga ethnic peoples. So meaning lahat ng ethnicities. Disciple all the ethnicities. So disciple all people groups is a good translation. Although sa context naman ng nung sinabi ng Panginoong Hesus yan, sa pagkakaintindi ng mga disipulo niya, na unang mga disipulo ng Panginoong Hesus, kasi tayo mga disipulo din niya. Pero yung mga una, first century, yung sinabihan niya talaga, nakarinig ng boses niya na nagsabing i-disciple yung pantataes na memorize yung Matthew, something like that. Yung disciple all the Gentiles. Yun ang naman talaga niyan, yung dating niyan, di ba? Disciple all the Gentiles. Pero maano mo na lumabas kayo ng Israel. Mag-focus kayo sa mga Gentiles. Kasi nga under judgment ang Israel, hindi sila, 'di ba? Umiyak ang Panginoon Jerusalem, Jerusalem, 'di ba? Kasi nga yung visitation ng Panginoong Hesus, pagdating ng Panginoong Hesus at ang persona ng Panginoong Hesus at ang ministry ng Panginoong Hesus, rineject nila. Sabi ng Panginoon, not one stone will be left on top of another. So sasakupin talaga ang Israel at ang Jerusalem at sisirain yung templo, etc., etc. So yun nangyari noong AD 70. Kaya tingnan nyo yung panatiko tayong mga mga Kristiyano, hindi tayo nag-aaral ng biblical theology. Biblical evangelical theology. At may kaibahan yun. Biblical theology at saka biblical evangelical theology. So, yung sa biblical theology nga, yung AD 70 importante yun kasi doon nangyari yung yung destruction of Jerusalem at yung scattering ng mga Jew, mga Israelites ng first century, AD 70. So hoping pa rin syempre na magising sila at manampalataya sila sa Panginoong Hesus, di ba? So nung nasa Revelation 1, nakita natin yung Revelation 1, ang Panginoong Hesus nandun siya bilang hari at bilang pari din, siya yung high priest. So Jesus is the king, the emperor, and he is also the high priest, and he is also the prophet, di ba? So tatlong office ng Panginoong Hesus yun, nandun yun sa Revelation chapter 1. Ngayon, nasan yung templo? Di ba? Nasa nasa bang lugar yun? Yung si John, Apostle John, na na exile siya sa Patmos, island of Patmos. Ang layo niya sa Jerusalem, di ba? Nasa Europe siya. Nasa Europe. Si John, di ba? Nasa Turkey. Kung saan yung Turkey ngayon, andyan yung Patmos, island of Patmos. Di ba? Part ng Europe yung yung Turkey. So, tsaka yung Greece. So ngayon, yung nung nakita niya ang Panginoong Jesus, merong lampstand, di ba? 7 lampstands. Tapos may 7 stars. So ngayon, nasan ang templo? Wala si Jesus dun sa templo sa Jerusalem. Nandun siya sa tunay na templo, na yung templo sa Jerusalem ay shadow. Yan ang so shadow, mga kapatid. Totoong templo din, pero shadow siya. Yung templo sa Jerusalem is a shadow of the real temple. Ngayon, yung lampstand, yung mga yon? The 7 churches.
Kaya yung temple, sabi ng Bible, 1 Corinthians, 2 Corinthians, we are the temple of the Holy Spirit. The church, ang templo ng Holy Spirit. So sa biblical theology, ang Israel, talaga namang people of God sila, pero they are to be just, / righteous. They are to be holy and faithful and obedient and loving and merciful, di ba? They are to embody the character and the values, the virtues of Yahweh, of the Lord Jesus Christ, of God, one God in 3 persons, Father, Son, and Holy Spirit. Hindi, sila, talipandas sila eh. So, talaga, sinabi ng Panginoon na you either serve God or Mammon, Mammon talaga ang nila, ang sinamba nila. So tingnan nyo, pagdating ng Panginoong Hesus, pag pumunta siya ng synagogue, ang daming mga demon possessed, di ba? Sipin nyo yun, Israel yan ha, daming demon possessed. Di ba? Synagogue, isipin natin yon, Israel yan, Old Testament people of God. So, ang dyan, makasalanan ng Israel, dapat sana, pagdating ng Panginoong Hesus, sa Bisaya, isalikway eh. Takwil na nila ang kasalanan at makipag-isa na sila sa Panginoong Hesus. They are to unite themselves with the Lord Jesus Christ, who is the true Israel. Siya yung reality na sinasalamin sinasalamin o sinashadow ng Old Testament Israel. So Jesus is the true Israel. The New Testament Israel is Jesus Christ. Hindi rin church. 'Di ba? Si Jesus muna, doon muna tayo kay Jesus. Si Jesus ang true Israel, siya ang true temple, 'di ba? Destroy this temple in 3 days, I will raise it up again. So Jesus is the true temple. Shadow yung Old Testament temple. Si Jesus yung true temple. Si Jesus shadow yung Old Testament Israel. Si Jesus yung new and eschatological and eternal Israel and temple of God. Siya rin ang new, eschatological and eternal Adam, etc. etc. And lahat ng ma-unite kay Jesus, they become part of Him who is the new Israel. So, kaya lahat ng mananampalataya ni Kristo na unite with Jesus by faith, nagiging new Israel din sila with Jesus, in union with Jesus. So, ganun sana ang ginawa ng Israel. Di ba? Ganun sana ang ginawa nila na tinakwil na nilang kasalanan nila, and by faith they should have united themselves with Jesus, who is the new Israel, so that they, in union with Jesus, will also become the new eschatological and eternal Israel with Jesus and in union with Jesus. Di ba? Ganun sana. Hindi talagang nagpakasama pa rin sila, pinako nga nila sa krus ng Panginoon, in-execute nila ang Panginoong Hesus, di ba? Death penalty, capital punishment for the Messiah, di ba? Tinurn around naman ng Diyos yun. Ginamit naman ng Diyos ngayon yun to pay for our sins, para patawarin ang ating mga kasalanan. So, yan ang kwento ng Israel. Kaya yung Israel ngayon, nung na-scatter na sila, tapos maraming Christian ng panahon ni Constantinople ang nag-occupy niyan. And then nung nag-rise yung Muslim empires, Muslim naman ang nag-occupy niyan. So ngayon, ilang milenyo na Muslim ang nakatira diyan, 'di ba? Mga simpleng mga tao, disagreement tayo sa kanilang pananampalataya, pero common din sila, tao rin sila katulad natin. Ilang milenyo na silang, mahigit 1 milenyo na sila, mahigit 1 milenyo na sila dyan, sila mga ninuno nila, tapos ngayon biglang sasabihin ng British na etong portion na to ang sa inyo, pero itong portion na ito bibigay na namin sa mga Hudyo. O syempre injustice yun, di ba? Walang consultation, walang di ba? Dictatorship yun. Ngayon, kawawa ang mga Israelites din. Kawawa talagang mga Palestinians. Sobra talagang kawawa mga Palestinians. May mga kasalanan din sila, pero mga kapatid, lahat naman tayo makasalanan. At saka, kumbaga, parang, mahabang pareho nagkasala, di ba? Lahat tayo makasalanan. So, yung Palestinian, pero grabe ang ginagawa ng Israel talaga. Di ba? Genocide talaga na. So, tapos occupying nation sila dyan, di ba? Dapat sana they humble themselves
dapat nga sana hindi na nila tinanggap eh. Kaya lang, ewan ko, andyan na eh. Pero yun nga, hindi tama yung genocide ng mga Palestinians. Tapos yung arrogance ng ng Israel. Tapos ang diyan, naglalaban nga diyan US na ginagamit proxy war. US na ginagamit ang ang Israel. Tapos yun namang Russia at China na naman sila, yung Iran, yung mga yan, Hezbollah, tsaka yung Hamas, etc. etc. Yan ang mga kaalyado nila. So sila nag-aaway diyan. Mga puti rin na nag-aaway talaga dyan. In the end, proxy war lang ginagawa nila. So, tapos natitest nila yung mga weapon nila, tinatakot nilang isa't isa. So, tapos tinatakot din nila tayo. Kawawa yung mga Palestinian. Number 1 na kawawa sila. Tapos yung mga common na mga, kasi inihiwalay din natin yung common na mga Jewish people sa gobyerno ng Israel, di ba? So, yung common na mga Jewish siblings natin, sila between a rock and a hard place. So kailangan i-preach natin ng katotohanan sa mga sa mga Hudyo kasi they are not the people of God anymore. Basahin niyo yung yung Romans 9 to 11. May panahon na all Israel will be saved, pero right now kailangan nating sabihin na the only way that all Israel will be saved is if all Israel will unite themselves with Jesus by faith. 'Di ba? So, wag tayong maging instrumento ng arrogance nila. So, mga kapatid na mga Muslim, komplikado po ang mundo pero nasa Diyos, nasa Panginoong Hesus ang solusyon. So, okay, andito na yung bus. I love you. God bless you all. Peace. Shalom. Salam.